Can you describe what happened earlier? When did the president learn about the rally in EDSA? How did he learn about it? What was his reaction? Was he also surprised? Um, yung rally kaninang madaling araw ay nabigyan naman agad ng impormasyon ang Pangulo. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am? Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakakaapekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa. Ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority? Ganun pa rin, maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Pero dito po sa Malacanang, may nakita po ba tayo na dahilan para mas maghigpit ng security? Naka-heightened alert po ba yung Presidential Security Command? Nagmo-monitor po ang Pangulo. Nagmo-monitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta. Does Malacanang see this as a threat, ma'am? Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas. Yung sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. How grave is the impact of the rally in the eyes of Malacanang? Why did the President deem it important to or deem it fit to cancel several events this morning? Dahil nga po, Pangulo ay kailangan mag-monitor. Unang-una, ano ba yung impact? Grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact, hindi lang para sa palasyo, kung hindi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagrarally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihim para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho, o pumunta ng mabilisan sa ospital. Ma'am, yung administrasyon po paulit-ulit na sinasabi na dapat managot ang dapat managot. How will the administration hold those protesters accountable given na nagrally po sila ng walang permit and as you mentioned, marami pong naabala dahil hindi nagkaroon ng rerouting and other possible arrangements ahead of that rally? Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control o hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo, provided that your action should be
in accordance with the law. So kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas, ay kailangan din po managot. Will the administration cower before these protesters who are calling for transparency ahead of the reported arrest of INC member and Senator Rodante Marcoleta? Hindi po natin po kasi alam kung ano ba yung purpose ngayon ng protesta. Although nadinig natin ang kanilang panawagan na ito ay patungkol sa, nakakuha po tayo ng kanilang statement. Andito po. Pagpapatupad ng batas, transparency, may selective justice. So, doon muna tayo sa pagpapatupad ng batas. Kung tayo po ay humihiling na ipatupad natin ang batas, hindi po ba dapat tayo din ay tumutupad sa batas? Tayo din ay sumusunod sa batas. So, paano po ba natin maisisigaw na dapat kayong tumupad sa batas kung tayo mismo nagrarally ay hindi tumutupad sa batas? Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. INC ka rin. Okay. Yusek, follow-up lang din po muna po doon sa rally, no? Well, sabi niyo nga po nire-respect yung karapatan nilang magprotesta, but is there a directive from the President na kung hindi pa rin po sila aalis over a given time, ay kailangan na silang i-disperse? Because there are also reports or information that we're getting na pwede pong tumagal ng 1 linggo yung ganitong klaseng mga aktibidad. How prepared is the government or Malacanang to deal with such activities? Ang gobyerno naman po ay laging handa. Hindi para lamang isagip ang administrasyong ito, kundi isagip ang bawat tao na maaapektuhan ng rally na ito. Mas marami po ngayon ang naapektuhan dahil sa biglaan nilang pagdagsa sa EDSA. Just try to imagine, yan po ang daluyan ng trapiko. Marami pong dumadaan dyan. May mga tao na, kumbaga, emergency ang dahilan kung ba't dumadaan dyan. Pero naapektuhan dahil dito sa rally na ito na ang isa nga sa nadinig natin